Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung alin or kung anong crypto asset ang may pinakamataas na tsansa na sunod na magkakaroon ng ETF approval. Ayan, kasi nitong mga nakalipas na araw ay nagkaroon na po ng approval si Ethereum para magkaroon ito ng kanyang sariling ETF or Exchange Traded Fund. Pero bago po si Ethereum ay mas nauna itong si Bitcoin. Ngayon dahil sa meron na pong mga ETF sina Bitcoin at saka Ethereum ay yung malaking tanong ay sino kaya yung sunod na crypto asset na magkakaroon ng kanyang sariling ETF. Kaya yan po yung usap-usapan ngayon dito sa community ng cryptocurrency. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi rito ay the crypto community continues to debate which crypto asset has the best chance of securing a spot ETF after the US SEC gave a green light to Ethereum-based ETF. Kaya ayan, na patuloy pa rin po ang usap-usapan dito sa community ng cryptocurrency. At patuloy po silang nagdidebatehan yan kung sino ang karapat-dapat na sunod na crypto asset na magkakaroon ng kanyang sariling spot ETF. Yan, kasunod po kasunod po ni Ethereum. Kaya yan, ang nangyari po rito ay nagsagawa po ng isang survey itong si iTrust Capital. Ayan. Sabi niya dito ay which crypto asset has the best odds of getting approved for an ETF next. Yan, yung kanyang tanong sa kanyang survey na ito ay alin sa mga crypto asset na ito ang may pinakamataas na tsansa na magkakaroon ng approval sa kanyang ETF. Ayan, yung una po sa listahan dito ay si Solana. Yan, yung pangalawa ay si XRP at yung pangatlo ay Ether. Ayan, or kung may iba nga bang mas karapat-dapat na crypto asset kumpara dito kay Solana or XRP. Kaya yan. At ang naging resulta po sa kanilang survey na ito ay ito. At press time, 63% of participants favored XRP. Ayan. 25.9% supported Solana and 11.1% voted for other cryptocurrencies. Kaya yan na nga. Yung mga participants po rito ay mas mukhang pabor dito kay XRP. Ayan, kasi 63% po. Samantala kay Solana ay nasa 25.9% naman. Yung bumoto po sa others ay nasa 11.1% lamang. Kaya yan, mukhang si XRP ang parang mas gusto ng nakararami na sunod na magkaroon ng kanyang sariling ETF. At ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.